Hopya ng Engbitin mga kanegosyo. Pamilyar naman siguro tayo sa hopya ng Engbitin. Focus in one mga kanegosyo. Kahit iba-ibang flavor yan, hopya pa rin yan. Isa pa rin yan mga kanegosyo. Kung nagninegosyo ka, kung nagninegosyo ka na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi ang negosyo mo. Kung magsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Bakit mas kumikita pa yung focus in one ni Engbiten na hopya lang yung tinda? At inaplayan nila to ng distribution model. At doon lalo lumaki yung negosyo nila mga kanegosyo. Kwento ko lang. After ko malugi ng sari-sari store nung pandemic, ang sunod kong naging negosyo is barbecuehan. Sa barbecuehan mga kanegosyo, wala pa rin pala akong focus in one nun. May tinda akong pork barbecue, may tinda akong tenga, may tinda akong bulaklak, may tinda akong balon-balunan, may tinda akong baga, isaw, may hotdog pa nga ako eh. Hindi ko pa rin alam sa pangalawa kong naluging negosyo na yung kailangan mag-focus in one. Hindi pa ako familiar sa focus in one nun. Hindi pa rin ako familiar na kailangan i-scale up ang negosyo natin sa business model. Applyan ng negosyo natin ng business model tulad ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Isa lang doon sa mga yon mga kanegosyo focus pa rin. Baka lahat yon i-apply nyo sa negosyo nyo. And eventually mga kanegosyo, pag sinabing focus in one, pag sinabing pork barbecue lang ang tinda mo. Wala ka ng tindang tenga, wala ka ng tindang bulaklak, focus lang sa barbecue. Minsan may mga customer maghahanap, may isaw kayo, may tenga kayo. Kung pakikinggan mo ang customer mo mga kanegosyo, hindi naman nila yung pera yung malulugi. Okay sana kung pera nila yung malulugi eh. Pero pera mo yung malulugi mga kanegosyo. Kapag pinakinggan mo yung customer mo, at maraming advantage kapag nakapokus ka lang sa isa. Tulad ng Engbitin, focus lang sa hopya. Anong advantage ng Engbitin na hopya lang yung tinda? Ngayon, in-applyan nila yung negosyo nilang distribution model. Nagbabagsak na sila ngayon ng mga produkto nila sa mga grocery store, sa mga mall. Doon lalong lumaki yung negosyo ng Engbitin na hopya. Pero focus pa rin sa hopya. At maraming advantage kapag nakapokus ka lang mga kanegosyo sa hopya. Una, hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano ba yung pagkakakilanlan mo or ano yung tinitinda mo. Pangalawa, yung inventory mo kapag nagsisimula ka palang magnegosyo, mas namomonitor mo ng maayos. Yung pangatlo, yung cash flow mo, mas namomonitor mo ng maayos. Pang-apat, kapag nagsisimula pa lang tayo magnegosyo, yung resources natin or puhunan natin, hindi naman ganun kalimpak-limpak yung perang meron tayo. So, sobrang advantage na kapag nakapokus ka lang sa isa. Dahil limited lang naman yung puhunan natin. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up sa level 2 business model yan tulad ng ginawa ng Engbitin na in-applyan nila ng distribution business model yung hopya nila. At dun sila lalong kumita. Pangatlo,
Yung community ng mayaman, kailangan mahanap mo yan. Kasi kailangan mo mag-markup ng malaki. Dahil kailangan mo gamitin yung puhunan na yon para ma-applyan ng sistema yung negosyo mo. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin. Heart mo na rin to. Sabihin mo, hopya sa baba. Comment mo pala, hopya sa baba. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat mga kanegosyo. Peace.